Samantala, balikan po natin ngayon si Chino Gaston na mula pa rin sa Zamboanga. Chino, bukod ba dyan sa Rio Hondo, may mga lugar pa na magsasagawa ng forced evacuation yung syudad? Tama ka dyan, Rafi. 6 na barangay itong in-identify ni Zamboanga Mayor Peng Climaco na ipapatupad ang forced evacuation dahil nga sa nananaig na tension doon. Balikan natin yung mga evacuees dito sa Rio Hondo. Ang video nakikita nyo sa inyong screen ngayon, ayan yung mga evacuees na babae na pinapaakyat sa truck at dadalhin dito sa major evacuation center ng Zamboanga City na siyang ang Joaquin Enriquez Sports Complex o mas kilala sa Zamboanga Grandstand. Sa init at din ng hirap na dinaanan ng itong mga evacuees mula sa kanilang barangay, iba sa kanila ay hinimatay dahil pagpapaliwanag na rin ng kasamaan nitong babae nakikita nyo sa inyong screen ay ilang araw na rin kakaunti o hindi kumakain ang babaeng ito. Marami sa mga residente ang minabuti na lamang na kahit wala daw forced evacuation ay mag-evacuate na rin at umalis na rin sa kanilang mga tahanan dahil bukod sa nananaig na tensyon ngayon ay wala na rin daw mabilhan ng pagkain sa kanilang lugar. Sa ngayon, dama pa rin natin yung tensyon dito sa Rio Hondo at dinig pa rin natin yung putukan o yung mga panakanakang putukan mula dito sa mangrove area kung saan pinaniniwalaang nagkukuta o umaatras ngayon yung ilang puwersa ng Moro National Liberation Front. Chino, meron ba tayong impormasyon kung anong dahilan ng mga manakanakang putukan na yun? Ito pa rin ba yung mga snipers ng MNLF? Sabi yung Rio Hondo kasi ay katabi lamang ito, no, yung barangay Santa Catalina, barangay Santa Barbara at yung Rio Hondo at yung Marikina ay pawang mga magkakalapit lamang na mga barangay. At kung umatras yung isang puwersa, hanay ng isang puwersa mula rito either sa Santa Barbara or sa Santa Catalina, ay mapupunta kaagad sila dito either sa Rio Hondo at sa pagtataya nga ng mga militar. Ito yung atrasan talaga dahil makapal yung mga bakawan dito sa Rio Hondo at sa Marikina na mahihirapan tiyak na pumasok yung mga tangke ng ating gobyerno kapag hinabol itong mga sinasabing natitirang puwersa ng MNLF na narito pa rin sa Zamboanga City. At Chino, ano yung kwento ng mga evacuees? Bakit ngayon lang daw sila umalis sa kanilang mga tahanan? Na alam naman natin, nung Rio Hondo, Monday pa lang ay kasama na siya sa mga lugar kung saan naroon yung ibang puwersa ng MNLF. Ito daw ay dahil sa unang 2 araw, meron pa daw pagkain doon sa kanilang lugar at marami din silang mga kasangkapan doon sa kanilang mga bahay kung kaya't akala nila kaya daw nilang tiisin yung kawalan ng pagkain o kakulangan ng supply sa kanilang paniniwalang hindi rin tatagal itong krisis sa Zamboanga City. Ngunit sa pangatlo at pang-4 na araw hanggang kanina ay minabuti na raw nila na umalis na lamang kasi parang wala na daw talaga mabibilang pagkain at nawawala na rin sila ng pag-asa na matatapos na isigalot sa lalong madaling panahon. Kaya't ay alok naman daw yung pamunuan ng city government na alagaan yung mga tao at may pagkain doon sa Zamboanga Grandstand. Kung kaya't nag-evacuate na sila kasama kanilang mga kasangkapan at makikita nyo sana sa inyong screen, merong mahaba talaga, halos 1 kilometro yung pila ng mga sasakyan nila. Pero pinababa mo na yung mga tao para isa-isang i-verify na hindi nga sila mga miyembro ng MNLF. Okay, maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Mag-ingat kayo dyan.